Engineer ang trabaho ko, pero sa bahay, handyman. Tara, samahan niyo ako sa mga tuklas ko. Magandang araw mga ka-project. Kumusta kayo? Dahil busy ako sa work ko, matagal kong di nagamit itong Suzuki Let's 4 na scooter ko. Tara, tignan natin kung anong kondisyon niya. Nako, grabe, ang dumi niya mga ka-project. Tapos ito, medyo kinakalawang na siya. Ayan, madumi na rin yung stepboard niya. Hala, meron ng kalawang at ang dami niyang putik. Pero buti naman at hindi pa siya flat mga ka-project. Dito naman sa likod na gulong, ayun, umiikot pa siya at hindi pa siya stock up. Tignan naman natin yung kondisyon ng langis niya mga ka-project. Uy, okay pa yung langis niya. Ngayon, tignan naman natin kung meron pang gas sa tangke niya. Uy, okay ah. Ang dami pa palang gas sa tangke mga ka-project. Mahaba-haba pa ang pwede nating takbuhin mga ka-project. Okay, ito na. Subukan natin siya start mga ka-project. Nako, walang tumunog ng fuel pump niya. Tapos, nagsi-flicker pa yung LED headlight niya. Ayun, at tignan natin yung voltmeter na nilagay ko. Nako, 10.5 volts na lang siya. Tapos, yung fuel pump indicator, nagsi-flicker din siya. Kaya pag pinipindot ko yung start button, wala, ayaw niya mag-start. Nako, lobat na nga yung battery niya mga ka-project. Kaya dapat na nating checkin yung battery niya. Nako, meron din ako napansin na corrosion sa relay connection niya. Pero tara, check na muna natin yung battery. Gamit ang multimeter. Ayun, na-check natin na lobat na nga siya. Ayan, tanggalin na natin yung terminals niya mga ka-project. At ayan, gagamitan ko siya ng bago kong bili sa HMR Bidding Online na 12 volts intelligent car charger. At subukan na natin siya mga ka-project. Ayan, ito na siya. Meron na siyang power plug. Meron ding positive and negative terminal clips. Tapos, ito naman yung instruction manual niya. Meron siyang vent dito at dito naman sa kabila may exhaust fan siya. Tapos 2021 pala siya ginawa mga ka-project. Ayan, i-charge na natin yung battery mga ka-project. Pero linisin muna natin yung battery. Sobrang dumi niya eh. Ayan, tapos i-charge na natin siya. Ha? Bakit full siya kaagad? 10.5 volts ang reading natin sa kanya kanina, di ba? Pindutin natin yung repair button para ma-charge na siya. Ayan, nag-charge na siya. Habang nag-charge siya, check naman natin yung electrical system ng scooter ko. Baka meron siyang maling connection at bakit nadi-discharge kaagad yung battery niya. Ayan, lagay lang natin yung positive at negative probe sa terminals niya at automatic na magre-read siya kung meron naka-load or meron ibang naka-connect sa battery. O ayan o. Wala naman siyang load na na-detect mga ka-project. Ngayon, itry kong switching scooter sa susian niya. Ayun o, meron siyang na-detect na load. Ito yung fuel pump or yung LED headlight niya. Ang average na load niya ay 7 to 4 ohms. Pag inop ko yung susi, nawawala din yung load niya mga ka-project. Kaya okay pa yung electrical system ng scooter ko mga ka-project. Ngayon naman, check naman natin itong relay na may corrosion mga ka-project. Check natin siya at baka sira na siya at kailangan na siyang palitan. Uy, ito pala yung fuse niya at ayos pa siya mga ka-project. Meron din pala siyang spare fuse if ever na maputol siya. Pero teka, linisin muna natin yung dumi dito sa battery compartment mga ka-project. Ayan,
Tanggalin natin yung relay. Ang hirap pala niyang tanggalin mga ka-project. Ayan, konti na lang. Okay, natanggal na natin mga ka-project. Naku, puro corrosion siya mga ka-project. Tara, linisin natin siya. Gamitan natin siya ng lumang toothbrush at steel brush mga ka-project para mas luminis at maganda ang connection niya. Isprayan ko rin siya ng natirang brake cleaner para mas luminis yung connection niya. Tapos, brushin natin siya ulit. Ayun, isama na din nating linisin yung battery terminals mga ka-project para maayos ang connection niya. Ayan, balikan na natin yung charge nating battery mga ka-project. Okay, ayan, siguro na fully charged na siya. Tanggalin na natin yung battery clip niya. At i-check na natin ulit yung voltahe ng battery. Ayun, 12.95 volts na siya. Pwede natin siyang gamitin mga ka-project. Okay, bago natin ikabit yung battery, ibalik muna natin yung relay na nilinis natin kanina. At linisin na din natin pala yung battery terminals niya. Ayan, ayos na. Tara, ikabitan natin yung battery. Okay, ayos na. Takpan na natin ang plastic cover niya. Okay, tignan na natin ulit yung dashboard niya. Dapat magre-register dito yung actual voltage at iilaw saglit yung F1 indicator light para sa fuel pump. Okay, iswitch on ko na siya. Ayun, 12.2 volts siya at umilaw yung F1 indicator light niya. Tapos ayan, i-press na natin yung brake at yung starter button niya. Ayun, nag-start siya mga ka-project. Ayos yung ginawa natin mga ka-project. At ayun, nag-charge na siya. Okay naman yung tunog ng engine niya. At stable na yung ilaw ng LED headlight niya. Tara mga ka-project, gamitin na natin siya at palinisan natin sa labas. Teka, magsuot muna ako ng helmet mga ka-project. Ayun no, one click start na lang siya mga ka-project. Tara, magpa-motor wash muna tayo bago tayo gumala dito sa village.
Ito na naman ang bago kong tuklas mga kaproject. Kung nagustuhan niyo yung video ko or may natutunan kayo, pakiclick naman yung like, don't forget to share and subscribe to my YouTube channel. Pakiclick na rin yung bell icon para ma-update ka sa mga bagong videos ko. Hanggang dito lang mga kaproject. Maraming salamat!